Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 26, 2025. At ito na nga po, sinabi na po natin makailang beses ito na ang kasinungalingan laging mahahayag, ang katotohanan ang mananaig. Dito po kasi sa pinresentang witness nitong si Senador Rodante Marcoleta, mukhang nababanaag na po natin ang katotohanan. Hindi po yung nilalaman, kung hindi po doon sa sirkumstansya ng mismong sinumpaang salaysay. Bakit po? Yung pagkakanotaryo po nitong kanyang affidavit ay idininay po ng sinasabing nagnotaryo daw ng kanyang sinumpaang salaysay. Pero bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko munang isingit ito, yung tumakbo sa pagkasenador nung nakaraang halalan na buti na lamang nakilala kagad natin na isang DDS. Siya po ay proud na proud. Sa bagay, maunawaan naman natin siya sa punto na parehas po silang Marines. Ang medyo na-off lang ako dito kay Colonel Kerubin, ang ingay-ingay sa korupsyon, laban sa korupsyon, partikular nung panahon ni dating Gloria Macapagal Arroyo, pero sa panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan naging talamak din ang korupsyon, sobrang tahimik. Hindi po dapat natin hangaan ng mga ganong tao na merong kinikilingan pagdating po sa paglaban sa korupsyon. Dapat pagka ang nilalabanan po natin ay korupsyon, wala po tayong kulay. Ngayon, kung si Speaker Martin Romualdez, uulitin ko, ay may kasalanan, syempre mapapatunayan yan sa tamang pagkakataon, tamang lugar, meaning sa korte, saka ko kokondenahin itong si Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, hindi ko magagawa yon sapagkat alam nyo naman na bias ako, pabor sa kanya. At nakikita ko ngayon sa mga sirkumstansya na mukhang gawa-gawa po itong mga alegasyon laban po sa kanya. Proud na proud itong si Colonel Kerubin, The Marines versus the corrupt. Talagang may mga ganun pa. Yan ang Marines. Hanep. Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security detail who similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Dugo at pawis ng mga Pilipino, basura lang para sa inyo. Ang kurakot ay walang kaluluwa. Yung kapwa mo Marines ang nag-code sa pera na basura Dapat yun ang pinupuna mo, Colonel Kerubin. Anyway, wala tayong magagawa sapagkat DDS nga yan. Ngayon, ano ba ang nangyari kahapon? Pakinggan po natin ang balita. Isang nagpakilalang dating security detail ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senado kanina. Umamin itong naghatid ng pera na tinawag niyang basura sa bahay mismo ni Ko at maya-maya darating na yung basurang totoo dito. Yung mga nangungulekta dito sa amin sa harapan ng bahay. Pagka medyo maingay na yung background, may kumakanta, ibig sabihin may basura na. Yon, literal na basura yon. Ito, anak ng teteng na yan. First time ko lang makapakinig na ang tawag sa pera, basura Kasi usually, nung ako po'y police, ang code namin dyan sa Intel, saka sa investigation, pagka, kumbaga, undercover work, basura, no? Pagka sinabing basura, mga, ito, kontrabando, no? Basically, illegal na bagay, particular illegal na droga. Tapos ito, yung pera tatawagin basura, kaya parang, kumbaga mga tol, ine-exaggerate nila yung sitwasyon para mas magalit ang taong bayan doon sa kanilang inaakusahan, partikular si Speaker Martin Romualdez. Dating House Speaker Martin Romualdez. Mali-maletang kasyumano ang dala nila na ang laman ng bawat isa 48 million pesos. Nakatutok si Maki Pulido. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Regala Gutesa, nagpakilalang dating nasa Philippine Marines at dating security detail ni Representative Zaldico, ang kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee. Sa binasang sinumpaang salaysay ni Gutesa, sinabi niyang naghatid daw siya ng pera kay Representative Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, pakinggan natin yung buo, Ano ba yung nangyari dyan kahapon? Ito, naka-upload po yung clip
sa YouTube channel ng ating chairman of Blue Ribbon Committee, Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Hindi ko ma-imagine mga tol kung nagpatuloy na chairman itong si Rodante Marcoleta, no, sa Blue Ribbon. Talagang siguro tahi-tahi na mga ganitong sitwasyon ang mangyayari kung hindi napalitan ng leadership sa Senado. And more so, yung Senate President dati in a separate live streaming, reaksyon na natin sapagkat direkta ng tinuro at ang hirap ng pabulaanan nito kahit pinabubulaan na ni Senator Chis Escudero. Anyway, balik po tayo dito. President. Ayan, no? Mr. President. Wow, bidang-bidang dating kasi surprise witness no? Walang nakakaalam kung hindi si Rodante Marcoleta. Yan ang mga kaganapan po kahapon. Manatili ka muna naman kayo kasi Bidang-bida. manunumpa ka. Manunumpa ka. Tandaan mo yung panunumpa mo, ha? Okay, raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Yes, sir! Ay, sir! Marines ang datingan. Sa mga kaibigan natin sa Marines, hindi ko po niyuyurakan o hinahamak ang inyo pong profesyon. Saludo nga ako May mga kaibigan kasi tayo sa Marines na talagang, actually, pag nagkukwentuhan kami before, hindi ko kaya training ninyo, mga tol. Talagang natatangi kayo. Sa totoo lang, hindi ko kaya training ng Marines. Ako, trained ako bilang police officer. Mahirap din yung pinagdaanan namin. Pero, pagka tinitingnan ko ang training ng Marines, hindi ko talaga kaya physically. Mentally, kaya ko yon, pero yung physical, hindi. Susuko katawan ko. Ganoon kataas ang physical training ng mga Marines. Kaya, ay sir! Ganun pa yung banat niya kay Senator Lacson, no? Yes, sir! Take your seat. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Pwede mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko, yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyo. For context, yung mga sinasabi niya, pwede mo bang i-compare yung nangyari kahapon? Kasi prior dito sa pagdating ng witness, pinapaliwanag ni Marcoleta yung circumstances kung paano niya nakilala itong si Orly Gutesa. Lumapit daw ito kay dating kongresista, tumakbo sa pagka-mayor na si Mike Defensor and blah blah blah. Yun yung mga ganung kwento, no? Anyway, tuloy na tayo rito. Yung sinumpaan sa laysay na nung draft ito ay binasa ko, ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. I confirm. Po nang sinabi nyo sa I confirm, Your Honor. Dapat ganun ang datingan. Marines aking kahapon, voluntaryo yung ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. Ang katotohanan yan, ako nga po ay ininyayaan nyo para makita ko yung inyong salisay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Ngayon, kayo na. Ang liwanag ng tanong, di ba? Totoo po ba itong notaryong ito? Mamaya natin pupuntahan niya. Huwag excited, mga basher. Tapos may papakinig din ako sa inyo. Sinend lang sa atin ng kaibigan natin Ginagaslight ng isang vlogger na DDS. And that explains why itong vlogger na ito, maybe makakakuha kayo ng idea sa sasabihin ko kung sino siya. Kaya hindi nakakapasa sa bar exam kasi ganun ang reasoning. Anak ng teteng, hindi sa pagmamayabang sa inyo, hindi naman kasi ako mag-aaral ng abogasya Pero kung ako'y nag-aaral ng abogasya, yabangan ko na sarili ko, asarin ko lang ang DD sheets. Papasa ako sa bar exam, itagaan nyo sa bato yan. Po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can you proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, ayusin mo pagsasalita mo, baka mapagalitan ka ni Marcoleta. Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Wow. Bilang isang dating sundalo, wow. inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Marines! Baka magalit sa atin yung mga kaibigan nating Marines kasi, sorry. Hindi naman kayo tinutukoy ko. Ito lang naman testigo ni Marcoleta. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Bayani ang datingan.
Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napadugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa Si Alcantara, chismoso din eh. Nakikibasa eh. anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Sabi ko na nga ba eh. 'Di ba kahapon natatandaan ninyo kung kayo'y nakatutok sa akin. Sinabi na natin kahapon na hindi ako kumbinsido na sa kanya manggagaling yung damdamin na yun eh. Na imbis na gamit sa medical at sa edukasyon, pinananakaw daw ng mga galawan salitang politiko yon. Hindi salita ng sundalo. Anyway, sorry, may politiko palang sundalo. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Ayun na nga eh. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. Di ba? Common sense. Para sa bayan, ipagpapalit mo pamilya mo. Ano ka, martir? May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pari-parihas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iisip na kapahamakan para sa kanila bagkos. Ang gusto ko lang. Nandito na ang totoong basura. Nandyan sa baba ng bahay namin, nangungulekta ng basura. Huwag mong gawing basura ang pera. Nakungteting ka. Mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Saklap, ano? Nagtuturo ako ng industrial security management. Yung mga estudyante ko nangangarap na maging security officer, security manager, security consultant. Tapos ida-downgrade mo yung pagiging security consultant sa pagkakarga, pagiging kargador ng mga basurang tinatawag mo. Anak ng teteng na yan. Meron bang security consultant na naging aide? Naging close-in security? Bodyguard? Ang lupit naman. Pag security consultant ka, your primary designation should be to assess the security threat or risk either sa individual, group of individuals, corporations, among other things. Hindi para magbigay ng physical security. Kaya dito pa lamang, ang laking kasinungalingan na eh. Tapos yung kanyang sirkumstansya ng trabaho ay hindi akma doon sa security consultant. Nakakahiya naman sa mga security professionals. Ang mahal-mahal ng bayad sa kanila. Alam niyo ba mga tol, para magpa-engage ka sa security survey, yung sineserve or binibigay na serbisyo ng security consultant, one of which is a security assessment, evaluation or survey, napakamahal po noon. Tapos ida-downgrade mo lamang sila sa pagiging kargador ng basurang tinatawag mo. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka lang nag-a-adlib. Kung ano yung... Sumunod ka kasi sa boss mo, napapagalitan ka tuloy eh. Ito, basahin mo lang. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Alam mo, Senator Rodante Marcoleta, huwag ka masyadong maging simangot sa harapan nitong witness mo. Marines, nararatel tuloy. Mamaya, pagka di na nakapagpigil si Marcoleta, lalapit na yan dito. Siyempre, as a Marines, pag lumapit, ay, sir! Tatayo, di ba? Tatayo eh. Ay, sir! Di ba? Nagugulat yung mga aso ko dito katabi ko eh. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6
at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 36 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang Yung script nito, kinopyang-kopya sa testimonya ni Henry Alcantara eh. Saka ni Bryce Hernandez eh. Anak ng teteng talaga. Pero lahat ng kasinungalingan, uulitin ko lang, mahayag. laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na maleta ang dala niya sa Isingit ko lang ha, mano-mano daw binilang nung Paul yung maleta. Tinanong siya dyan eh, later on ng hearing. Nakita mo, opo, paano ba binilang? Mano-mano daw. Anak ng teteng, kung mano-mano mong bibilangin mga to lang 48 million, ipagpalagay na lang natin na 30 million, ang hirap bilangin ng mano-mano nun. Baka bultu-bultuhan naman, ano? Kasi isang bilot 100,000 eh. Pero parang imposible pa rin. Dahil unang-una, paano niya nakita? Nakapasok ba siya sa bahay mismo? Di ba? Parang hindi naman, taga-bitbit nga lang siya. O, tuloy tayo rito. Sa bagay, kung taga-bitbit, baka binitbit hanggang sa loob ng bahay. bahay ni Congressman Saldico sa Valley 36. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Ayun, no? Napapaganon talaga yung witness pinapagalitan mo kasi Rodante Marcoleta eh. Huwag kang magmadali. Tawa si Henry Alcantara eh. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Naputol na. Wala na akong... Ayan ang alamat ng paragraph 20 mga tol. Kaya yung hindi makagets dun sa post ko, alam nyo ba ang alamat ng paragraph 20? Yun yung tinutukoy natin dito. Ang mahiwagang alamat ng paragraph 20 starring Senador Rodante Marcoleta. Hindi ko makita na putol na siya. Ayan. Hindi makita, putol na siya. Kung putol, ikaw ang gumawa niyan, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung ikaw talaga gumawa, dapat alam mo yung si Henry Alcantara, kahit hindi basahin yung kanyang affidavit, talagang consistent eh. Pero magaling din kasi magsinungaling to si Alcantara eh. Marines, hindi nagsisinungaling, kaya nung magsinungaling, hirap magsinungaling. O yan, lumapit si Marcoleta, di ba? Eto mga tol, dito nyo makikita ang isang galawan ng merong respeto or either authority sa kanya ang kausap niya. Papakita ko po sa inyo. Sa shared post nitong si Mareng Sendanga, yung viral video niya ngayon, ito yun o. Yan, tumayo dito si Marcoleta, di ba? Nakita natin dito sa video na ito, lumapit sa kanya. Kung ikaw ordinaryong witness ka, ibig sabihin ngayon lang kayo nagkita ni Marcoleta, normal lang ang reaksyon mo mga tol. Lalapit sa iyong senador na yan, bakit kakailanganin niyang tumayo? Tumayo yan eh, no? Parang, alam nyo, sa aming dati akong pulis, dating sundalo, normal sa aming mga nakaranas ng training, ang ganong gesture, pagkilos. Na pagka merong may authority sa amin at lalapit sa amin, nakaupo, antimano tatayo ka, magbibigay ka ng respeto. At ganun ang ginawa nitong si Orly Gutesa. Ngayon, bakit ko binabanggit yan? Para lang i-establish yung espekulasyon na baka meron talagang something dito sa dalawa na ito. I do not know kung totoo. Yan. Tayo! Tayo siya, tayo. Di ba mga tol? Saka naman nakakita ng ganyang witness tapos galit na galit ang itsura ni Marcoleta. Di ba? Nanteting na yan. Anyway, tuloy po tayo dito. Tinitignan siya ni Henry Alcantara eh. Anak ng teteng ka. Ito, gawa-gawa ko lang to Hindi to totoo. Gawa-gawa ko lang. Lilinawin ko. Baka sabihin niyo fake news ako eh. Pangasar lang to, pangasar. Sabi sa kanya ng Alcantara, anak ng teteng ka. Sa isip-isip siguro ni Alcantara. Magsisinungaling ka lang. Hindi mo pa ako gayahin. Gawa-gawa ko lang yun. Nangasar lang ako mga tol. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa,
nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Kaya nung nung tumestigo to kahapon, di ko maiwasang hindi matawa eh. Hindi sa nilalait ko yung tao, ano. Pero nagpapakilala kang security consultant tapos ganyan ka magbasa ng affidavit mo. Nakakahiya sa mga totoong security consultant. Pagkausap ko yung mga yon, sa totoo lang, di ba, teaching ako ng industrial security management. Ang dami ako na-encounter ng security professionals. Ang gagaling nila. Tapos ganito ang makikita ko bilang isang security consultant. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. At yung sinasabi niyang sa huli na yan, malaking kasinungalingan yan eh. Di ba? Tinanong siya ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Bong Bato de la Rosa para magpalagay sa protective custody ng DOJ. Tinanggihan niya! Marines nga eh. Proud na proud nga sila eh. Yan ang Marines. Sabi ni Bato de la Rosa, hindi kailang may baril ka ba? Meron. Meron bang permit to carry firearms outside residence? Meron. Kaya niya naman daw protektahan sarili niya, saka may mga poprotekta daw naman sa kanya mga tropa. O tapos sasabihin mo dito sa affidavit mo, magpapalagay ka sa Witness Protection Program. Di ba? Napaka-inconsistent. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko. Ayan na. Ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul, John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Thank you very much. You may continue, Senator Maglet. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Ito na. Coach, pasok! Coach, pasok! Kasi parang coach dito itong si Marcoleta eh. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap. Ngunit isang takpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detail. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin. Ay mga tol, may baso. May kumakalat ngayon na video at it appears na yung matanda sa likod ay nagsesenyas dito sa witness na ito. Nakapost ito sa iba't ibang vlogger, tinapik ng kung sino-sino. Nakita ko dito kay paring Yayam Dizon. Pero in fairness po dun sa matanda, para sa aking pananaw, ayoko pong pagbintangan yung matanda na nagsesenyas dito sa witness. Kasi napaka-unfair naman po sa kanya yon mga tol. Napaka-unfair din na husgahan natin siya dahil lamang po doon sa 3 mga daliri, 5 pala. Kasi may mga ganun-ganun din siya sa ibang pagkakataon eh. Di ba? Ipagpalagay natin na ito, tinatanong, ilang beses. Makailang beses niya naman sinabi na 3, hindi niya makakalimutan yun. No? Basic yun eh. Kaya hindi na kinakailangan senyasan pa kung sino man yung makakasabat. Ito kasi tinutukoy nila eh. So may senyas daw po itong matanda sa likod. Which is mga tol, stop ito ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung sumisenyas man yan, ibigay muna natin yung benefit of the doubt na wag muna nating husgahan. Kasi lumalabas sa iba, nahuhusgahan siya eh. Diba? Tayo nga nagtatanggol tayo kay Speaker Martin Romualdez sa ating Pangulo. The mere fact na may mga lumalabas na video, hindi kagad natin pinaniniwalaan, di ba? Kasi naniniwala tayo doon sa sinusuportahan natin. Ito, di naman natin kilala to, pero ito ay Secretary General yata ng Blue Ribbon Committee. Yan ay
member talaga ng BRC. No? Stop. Kaya para sa akin, kung meron mang mga kumakalat, hindi po ako naniniwala doon unless proven otherwise. Ganun lang po yun. Huwag natin questionin ang integridad ng isang tao sa isang bagay na nakikita lamang natin sa video o kaya sa photograph. Although photo speaks 1,000 words, ika nga, pero wag natin i-conclude doon. Unfair din naman yun sa tao, lalong-lalo na matanda. Yung PWD yun, hindi nyo ba naisip yun? Person with disability yung tao. Kaya stick lang tayo doon sa mismong sitwasyon. Kung nako-coach man siya, hayaan na natin ang iba dyan. Makakapansin kasi wala tayo dun sa area talaga. Video lang yung pinagbabasihan natin. Hindi ko pinagtatanggol yung sitwasyon. Pero to the extent na ang point ko is wag tayong huhusga kagad sa isang bagay na dahil nakikita lang namin, may mga nagsesend pa sa akin ng kung sino-sino ngayon na sinesend yung link. Oh, I understand na yun yung sentimiento ninyo, pero wag nyo nang ipagpilitan pa sa akin. Dahil pinanood ko po itong kabuuan ng video no? Oo, nagganon siya. Pero makailang beses na naggagaganon yung matanda sa hearing na yan. Hindi natin alam kung nagkataon. Basta ako, ayoko maniwala doon, ano? Saka may mga nagko-comment pa. It's up to you kung maniniwala kayo, pero ako di ako naniniwala doon. Anyway, tuloy po tayo rito. Sura tayo deliver. Minsan namomonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni... Ngayon, punta na tayo dito sa malaking issue ng kanyang affidavit. Kasi itong si Orly Gutesa, sabi niya nga, notaryado yung kanyang ginawa, nanumpa po siya, at ito ngayon ang sitwasyon. Lawyer denies she notarized affidavit of Senate witness. Yan po ang balita ng Inquirer.net at kalat po sa social media sa ngayon. In particular, puntahan po natin, ba tayo nito? Yung mismong post po ng lawyer. At siya po'y nagde-demand sa ABS-CBN to take down yung kanilang post na ngayon kalat na. Maka mahihirapan na i-take down yun kasi kalat na. Ako nga, erratum na lang yung nilagay ko rito Updated post no? Ito po yun Ito yung kabuuan ng kanyang sinumpaang salaysay. Lungsod ng Manila, isinagawa. It contains 24 paragraphs. Yung 24th paragraph, 24th, ito yung inconsistent sa posisyon niya nung tinanong siya. Sa huli, ako po ay magnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program. Pero nung tinanong siya, ayaw niya naman. Sa baba nito, makikita niyo po itong marka, no? Nakalagay po dito yung marka, sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayong ika-24 ng Setyembre 2025 sa Manila City at ipinakita sa akin ng nagsasalaysay ang kanyang LTO driver's license number N2611-014735 bilang patunay na siya ang nagsasalaysay at pumirma sa sinumpaang salaysay na ito at ito ay kanyang ginagawa ng kusang loob at walang nagpuwersa sa kanya para gawin ito. Document number 255, page number 51, book number B111, Series of 2025 by Attorney Pechi Rose Espera. Ito na ngayon yung katotohanan dyan. Nagdemand po itong si Attorney Espera sa ABS-CBN. The management, ABS-CBN Corporation, Mother Ignacia Street, Quezon City, Metro Manila. Attention, Legal and Compliance Department, demand for immediate takedown, correction of an FB post on a falsified document bearing my notarial name and signature. Dear Sirs, Mes Dames, I write in relation to the publication on your official Facebook page on ABS-CBN News on or about September 25, 2025, which featured a document entitled Sinumpaang Salaysay, signed by Appian Orly Regala Gutesa, dated September 24, 2025, that was presented during a congressional hearing. Said document bears my name, notarial details, and signature, making it appear as if I had notarized the same. For the record, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. The use of my name and notarial commission in connection with said documents is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and as a commissioned
notary public. Your continued publication and circulation of the falsified document without disclaimer or correction misleads the public and exposes me to grave reputational harm, unwarranted suspicion, and potential liability. In view of the foregoing, I hereby demand the following: the immediate removal, takedown of the Facebook post and any other related online publications bearing the falsified document. The issuance of a public clarification or correction that the document in question was not notarized by me and that my signature and notarial details were misused without authority. O yan po ang demand ni Attorney Espera. Kaya sa post po natin na ito, kinorek na rin natin. No? Updated September 26, 2025, nilagay po natin yung posted na fake, tapos yung letter nito pong si Attorney Espera. And now, dahil po sa alegasyon na yan, syempre ang mga inimplicate niyang pangalan, si dating Congressman Yap, nagsalita na rin, pero di na natin pupukusan yun, bahala silang magtanggol sa sarili nila. Nagsalita na rin po si Speaker Martin Romualdez dito. At malinaw po yung kanyang sinasabi, isang kasinungalingan ay kasinungalingan na sa lahat. Basahin po natin ang statement dito ni former Speaker Martin Romualdez. I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residence associated with me. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. Nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. The most telling flaw is the witness claim that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. That property has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Kaya dito, kung totoo ang sinasabi nitong si Gutesa, magkakaalaman yan dahil pinabubulaanan ngayon ni Speaker Martin Romualdez at sinasabi niya na yung property ay unoccupied, mga construction workers lamang ang nandoon. Ibig sabihin, merong constructions ongoing at yung constructions na yan, maraming pwedeng evidence na makuha dyan. Mga testigo, mga dokumento relative sa construction. Siyempre, papasok ang construction materials, hindi ka makakapasok diyan po sa Forbes Park kung hindi ka daraan sa matinding security screening coupled with logbook, inspection, saka mga CCTVs among other things. Ngayon, eto na. Sabi dito nitong si Speaker, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one thing, false in everything. Ang kasinungalingan sa isa ay kasinungalingan na sa lahat. This is clearly political and the product of coaching. I will not allow these perjurious statements to pass unchallenged. Hindi ko ito palalampasin. I repeat, palaban na si Speaker Martin Romualdez, hindi siya nagsasalita before mga tol. Tahimik lamang siya. I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project. I have never authorized, instructed, or allowed anyone to engage in any conduct that would betray the people or taint my name. I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these falsehoods. I voluntarily resigned as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood control issues. I remained silent out of respect for the process, but now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back. Not with rhetoric, but with evidence. May kalalagyan kayo rito sa mga sinungaling dyan. Kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi ko kailangan ang perang galing sa masama. To the people, to the Filipino people, I give you this solemn assurance. I will never betray your trust. Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, 1st District of Leyte. Ngayon mga tol, ano kaya ang maaaring maging pananagutan ng mga taong involved dito?
unang question natin, may pananagutan kaya itong si Senador Rodante Marcoleta dito? Hindi natin sasagutin yan. Ito pong si Gutesa, Orly Regala Gutesa, isang retired Philippine Marines, may pananagutan po kaya ito? Kung babalikan po ninyo ang kanyang testimonya, tinanong siya, ikaw ba ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagdinig na ito? Ang sagot niya, oo. Tinanong siya, notaryado ba ang iyong dokumentong pinepresenta? Ang sagot niya, oo. Pinasinungalingan ngayon nung nagnotaryo. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Kapag ang isang tao nagsisinungaling, meron bang kaparusahan? Tinanong natin kay ChatGPT. Para lang tayo may reference kasi criminologist lang ako, hindi ako abogado Kaya ang gagamitin natin si ChatGPT. Sabi po dito, in the Philippines, perjury is punished under Article 183 of the Revised Penal Code. Iko-correct ko lang yung sarili ko. Nagkamali na ako sa pagkakatanda ng penalty kasi nabanggit ko kahapon, 12 years ang kaparusahan. Medyo mababa pala ng bahagya. Masyado kong pinataas. Ito ngayon, definition. Perjury is committed when a person makes a false statement under oath, knowing that it is not true on a material matter before a competent authority authorized to administer oaths. Tumindig siya sa Senado, Blue Ribbon Committee, itinaas ang kanyang kanang kamay at magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yet, doon pa lamang sa pagkakanotaryo ay malaking kasinungalingan na. Ano ang penalty? Before amendments, mababa lamang. Arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period. That's 4 months and 1 day up to 2 years and 4 months imprisonment plus a fine not exceeding 200,000 pesos. Ito ngayon, may amendment na. Republic Act 594 enacted in 2021. Kaya po ito inamend para maiwasan na yung mga sinungaling na tao sana na during official proceedings na nag-oath sila na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, still nagsisinungaling pa rin. Ibig sabihin, deterrence isa na ito. Yet may mga nagsisinungaling pa rin. Ano na ang kaparusahan ngayon? Republic Act number 11594 amended the penalty to make it heavier. Now the penalty is prison correctional in its maximum period to prison mayor in its minimum period. That's 4 years, 2 months, and 1 day up to 8 years imprisonment plus a fine not less than 1 million pesos. Nauunawaan mo kaya ito, Orly Gutesa? So today, the penalty for perjury in the Philippines is 4 years, 2 months, and 1 day up to 8 years in prison plus at least 1 million pesos fine. Nako, ang sakit sa ulo nito. Tapos ang binangga mo, si Speaker Martin Romualdez na totoo namang napakayaman at magaling na abogado. Sa tingin mo, palalagpasin niya itong ginawa mo? Sabi nga ni Speaker, hindi niya ito palalagpasin and he will fight back. Kaya tayo, bago tayo magsinungaling, siguraduhin muna natin yung consequences ng ating pagsisinungaling. Hindi porket akala mo back off ka ng isang senador, untouchable ka na. Lahat tayo galit sa korupsyon. I hope ikaw rin, Gutesa. Pero sa ginagawa mo na ito, hindi ito nakakatulong sa paglaban sa korupsyon. Kung may mga fraud sa'yo dahil ikaw ay tumindig laban kay Speaker Martin Romualdez, I do not know kung ano pa ang masasabi sa mga katulad ninyo. Kasi bakit? Alam naman natin na politically, galit sila kay Speaker Martin Romualdez kaya gagawin nila ang lahat para sirain si Speaker Martin Romualdez. And ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol, na sa kabila ng kasinungalingan sa pagnonotaryo o ng pagpapanotaryo nitong si Gutesa, ginagaslight pa nitong mga vlogger na sabi ninyo hindi naliligo. Ewan ko, bakit nyo binabansag ang hindi naliligo ang vlogger na ito? Bakit ba? Bakit ba naging ganun? Ikababaing tao, ang bansag sa kanya, hindi naliligo. Parang sama pakinggan nun Pero ako naman, ang masasabi ko lang dito, pagka ganito reasoning ng isang tao, hindi talaga papasa sa bar exam. No? Hindi sa nilalait ko yung kanyang kaalaman. Nakita ko naman siyang magsalita, medyo fluent nga siya sa English. Ang problema, yung reasoning. Hindi kinakailangan na magaling ka sa English Alam niyo, ang dami pong mga matatalinong tao na hindi naman magaling sa English. Pero yung reasoning nila, very powerful. Pakinggan po ninyo itong reasoning nito. Pa tayo magka-audio.
Dali ulitin ko lang. So ngayon, kung ang problema ay notaryo, edi mag-draft ka uli ng mag-draft ka uli ng statement, panotaryohan mo ulit. Ayaw dinidisown ng notaryo eh. 'Di ba? Dinidisown ng notaryo na hindi lawful yung pagka-notaryo diyan. O okay, fine. Pumunta ako sa notaryo, notaryohan nila eh. Hindi ko makasalanan yan eh. Kung nagpapanggap sila, di sila nagpapanggap or 'di ba? Or forger yung nagnotaryo niyan. It is not as if siya lang ang notaryo sa Manila. Draft the same document, find another notary. Anak ng teteng na reasoning yan. Itong notary na to, si attorney, yung naglabas, attorney Pechi Rose Espera, okay, corrupt ka na lang. Are you in danger? Are you in danger? Ginaslight na nila. Di ba? Bakit may pag-retract? Di ba mga tol? Ginagaslight nila yung sitwasyon. Alam mo, kung sino ka mang vlogger ka, hindi ganun ka simple yung kinalalagan ngayon nitong si Gutesa. Hindi porket dininay nung abogado na ninotaryo niya yung dokumento, basta na lamang magpapanotaryo sa iba. Tapos sasabihin mo, hindi lang siya yung notary public dito sa Manila o sa Pilipinas. Huwag niyong i-gaslight ang isang bagay na alam mong mali. Nakagraduate ka ng abogasya, sabi nila, tapos ipapangatwiran mo yung isang maling bagay. Dapat mas mataas ang antas ng pagsasalita mo kumpara sa aming mga hindi nakapagtapos ng abogasya. Maling-mali po yun, May pananagutan itong si Orly Gutesa sa pagdadala ng dokumento na yan. That is a falsification of documents. And humarap siya dito po sa pagdinig ng Senado na magsasabi ng katotohanan pero kasinungalingan. That is perjury. Di mo ba nauunawaan yun? O talagang tinatangan nyo lamang ang mga manonood ninyo para pumabor sa inyong mga naratibo? Yun ang pinakamasaklap na katotohanan dito. Kapag ka alam mo na ang totoo, pero tatangahin mo ang mga manonood mo kasi pag sinabi mo ang katotohanan, magagalit sila sa'yo. Huwag tayong ganun. Ako nga, dami nagagalit sa akin dito. Kapwa ako PBBM supporter at loyalista. Pagka naninindigan ako sa isang bagay na alam ko, para sa akin ay tama. Nagagalit sila. Babantaan pa ako ng i-unfollow ako. I-unsubscribe ako. Pero who cares? Nagsasabi naman ako ng totoo para sa aking pananaw. At may mga basihan ako. Hindi lamang opinion yon kung hindi basihan sa katotohanan. Diba? Isip-isip kayo bago kayo patuloy sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Ang tawag nila sa idine-deliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Gutesa, minsan daw 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos ang dinala ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan, almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay. Transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Ang 46 na maleta mula sa bahay ni Ko sa Pasig, hinatid daw ni Gutesa sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon, hinati ang mga maleta. 35 dito, inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Wala na kaming nun, Your Honor. Ang natitirang 11 maletang may lamang pera na iwan sa kondo ni Ko. Sa personal na karanasan ni Gutesa, ngayon, this is a challenge sa ating magaling na Senador, Panfilo Lacson. Kagalang-galang na Senador Lacson, hahayaan niyo po ba na magkakaroon ng mga ganitong pangyayari dyan po sa inyong pinamumunuang committee? Na parang harap-harapan kayong niloloko. I-challenge natin si Senator Lacson dito na gumawa sila ng aksyon tungkol sa sistema na ito. Nagtataka nga ako bakit bigla na lamang iaharap ang isang resource person, tatayong witness hindi resource person Magkaiba kasi yung resource person sa witness.
Eto, witness to, di umano. Nakakita daw siya ng paggawa ng krimen eh. Hindi siya resource person na kukunan lamang ng impormasyon in aid of legislation. Dito nag-aakusa siya. Tapos walang vetting process na nangyayari. That is very unfair para sa mga taong napapangalanan nang hindi man lang binevet yung witness. Surprise witness ni Rodante Marcoleta, oo, nandun tayo. Pero sana, kahit paano, sinusuri. Kung hindi masuri, at ganun nga yung nangyari, dapat yung consequences ng action ng witness na ito makita ng publiko. O hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po